sports. Kahit tirik ang araw, lantaran pa rin ang pamamaril sa ilang hinihinalang sangkot sa droga. Katulad na lang ng dalawang magkahiwalay na insidente ng pagpatay sa Tondo, Maynila na nakuna ng CCTV camera. May report si John Consulta. Sa kuwang ito ng CCTV, isang lalaki makikita naglalakad sa riles. Saka susulpot ang isa pa na tila binubututan ng lalaki. Maya-maya'y bumunot ito ng baril at tinutukan ng biktima na tila tumalon na sa halamanan para magtago. Sa isa pang kuha ng CCTV camera, makikita ang isa pang lalaki na tila inaabangan ng biktima. Mula sa nilundagang dike, makailang beses niyang pinaputukan ng biktima. Matapos ang pamamaril, patay mali siya lang na naglakad palayo ang mga sospek. Iniwan sa halamanan ang katawan ng biktimang si alias Tete, 34 anyos, at kilala di umanong tulak ng droga. Nangyari ang pamamaril nito lamang nakalipas na mga araw sa likuran mismo ng isang barangay hall sa Tondo, Maynila, habang may araw pa. Nagkaroon muli ng ganitong insidente pasado alas 11 ng umaga naman kanina. Nabulabog ang isa pang bahagi ng Tondo nang pagkabarilin ang 26 anyos na si Ryan Tom K. Noong una, inakala ng mga otoridad na nakamotorsiklo ang nagpatumba sa biktima. Pero nang suriin ng maigi ang kuha ng CCTV ng barangay, lumalabas na ang gunman naglalakad lang din. Aminado ang pamilya ng biktima na gumagamit ng droga ang binata. Parang hindi kayo shock. Ito ba yung iniasahan nyo? May threat na bang ganyan dati, sir? Parang gano'n na, nakahanda na. Yes, sir. Yes, sir. Sa mangyayari. Sa taya ng mga otoridad, hindi bababa sa 30 ang napatay ng mga hindi pa nakikilala mga salarin mula noong Hulyo 2016 sa 3 barangay sa Tondo. Sa Caloocan naman, pinagpabaril kagabi ang isang pamilya sa loob mismo ng kanilang bahay sa Bagong Silang. Dalawang lalaki nakabonet at nakamaskara ang pumatay kina Wilma Liwanag, anak na si Aris, at live-in partner ni Wilma na si alias Boy. Sugatan naman ang 5 taong gulang na apo ni Wilma na nagpapagaling na sa ospital. Kwento ng isang kapitbahay, nagmamakaawa raw si Wilma sa gunman na nagpumilit pumasok sa bahay nito. Pero nakarinig sila ng ilang putok ng baril. Sa pag-iimbestiga ng mga polis, na-recover sa bahay ang isang sachet na posibleng pinaglagyan ng shabu at drug paraphernalia. Ayon sa Caloocan Police, posibleng onsehan sa droga ang motibo sa pagpatay. May bali-balita raw kasing ginagamit na drug din ang bahay ng mga biktima. Kwento ng ina ni Wilma kung sino-sino raw ang pupunta sa bahay ng anak. Pero hindi niya raw alam kung ano ang kanilang ginagawa. Siyempre, masakit, di ba? Nakakalungkot, di ba? Pero ano ang magagawa ko kung gano'n na mangyayari? Sa Phase 8A sa Bagong Silang pa rin, isang lalaking angkas ng motorsiklo ang nasawi matapos makaengkwentro ang mga nagpapatrolyang pulis. Pasado alas 3 ng madaling araw, pinahinto siya dahil nakabonet at nakatakip ang mukha ng lalaki at ng kasamang rider. Pero bigla raw silang namaril. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng nabaril ng suspect. Nakatakas naman ang kanyang kasama. John Consulta, GMA News.